Mga kabatas natin, basang-basa naman natin kung anong gustong gawin ng mga Tulfo vloggers eh. Basang-basa? Ikaw nga, hindi mo mabasa sarili mo, pati batas, hindi mo na rin maintindihan, babasahin mo na lang. Tapos, kami na followers ni Tulfo, babasahin mo pa. Alam nyo, sa tingin ko, kung may abogado na nakikinig dito sa akin, itong sasabihin ko, malamang mag-a-agree sila sa akin. Alam nyo, sa opinion ko, itong si Libayan kailangan ng refresher course at mag-review ng batas nang hindi mali-mali ang tinuturo sa mga listeners niya. Kasi nagiging mahina na siya. Kaya tuloy ang mga kabatas, humihina na rin ang intindi sa batas. Kaya mabuti pa, Libayan, mag-refresher course ka nang hindi naman mabaliwala yung pinaghirapan mo at yung title mo. Hindi yung wala ka nang ginawa kundi i-content si Rafi Tulfo at ang mga sikat na vloggers for the views and money. Imagine 3 to 5 contents a day itong si Libayan. Wala na bang ginagawa ito kundi mag-abang ng mga napapanahon na issue para i-content? Sabayan pa sa pag-aabang sa RTIA at Senate hearing, hindi na ba nagre-review itong si Libayan bilang abogado? No wonder sinabi ni Rene sa Kalam, nalito si Libayan dahil learner of law. Imagine ang tagal-tagal na niyang abogado at ang tagal-tagal na niyang nagtuturo dyan sa channel niya. Tapos malilito, tapos galit na galit kapag itinama. Yang age of sexual consent ang patunay. In a span of 2 years, hindi niya inalam mabuti yung age of sexual consent. Content lang ng content at nanglait pa ng nanglait. Tandaan nyo, when you always chase money and fame, hindi mo namamalaya na unti-unti nang lumalayo ang knowledge and integrity. Pag yan ang nawala, ang pansamantalang kayamanan at fame na nakuha mo, kasama niyang maglalaho ang lahat. Diba? Basang-basa natin. Nung umpisa pa lang nung October 3, 2023. October 3, 2023, napansin nyo ba kung paano gumawa ng kwento si Libayan dyan sa channel niya? After niya marinig si Tulfo, he sensationalized the message of Tulfo. Imagine, isang abogado hindi nag-analyze ng statement bago ibuka ang bibig. Nag-rely sa mga comments na nabasa niya sa RTIA. From there, he created a story na ipapapatay siya. Istorya na siya mismo, natakot sa sarili niyang imahinasyon. Imagine, may hearing siya the next morning, hindi niya malaman kung a-attend siya dahil may death threat di umano sa kanya. Natakot sa ginawa niyang kwento. Ngayon, mga kabatas natin, hindi ako makapunta sa hearing ko kasi may mga death threats ako. Ito nga si Rafi Tulfo din, mga kabatas natin, tatawag daw ako sa sabog. Pinapalusot niya, pero alam naman natin lahat ng ibig sabihin niya. Kayo isipin nyo, bakit parang takot siyang lumabas? Bakit hesitant siya na umattend ng hearing? Saan siya takot? Takot ba siya sa death threat? O takot siya sa kwentong ginawa niya? At kung death wish yun, ayon sa kanya, ano ang dapat niyang ikatakot? Ano, nagdrama lang siya noong October 3? Nung lumabas yung video, mga kabatas natin, kung saan si Rafi Tulfo, sinabi niya yung mga kataga na baka balang isang araw, biglang tumaob ka na lang. Baka biglang tumaob ka na lang, dyan natakot si Libayan, kaya nagdrama ng todo-todo after niyang marinig yan noong October 3. Tingnan niyo ang itsura ni Libayan. Diba? Nakita natin yung damage control na ginawa nila after that particular airing of this episode. Sino kaya ang gumawa ng damage control? Yung super drama ka na ipapapatay tapos pumasok ka pa sa live ni Shawn Wayne the same day? At kung sino-sinong pinagme-message ni Shawn Wayne at todo drama ka rin sa channel ni Shawn Wayne, tapos nang marinig nyo si Atty. Tikman at Atty. Villamor, biglang shift kayo sa death wish at ang dami nyong palusot after nyong marinig si Atty. Tikman at Atty. Villamor. October 3 episode to, mga kabatas natin. Totoo yun. Mas maganda nga, tuntua ko habang gigil. Ay, basta't may marami ka na makakampi. Baka balang isang araw, tumaob na lang. Wag naman. Hindi, that's... Dahil dyan sa statement na yan, nagdrama at gumawa ng sariling kwento si Libayan. At itong mga nakisimpatya, hindi rin nag-analyze at sinabi pa na grave threat.
Doon sa ginawa ni Idol, it's a grave threat. Dito pasok si Idol. Mga kabatas natin, pagkatapos niyan, ano nangyari? Dinisable yung live chat replay kasi laging binabanggit yung pangalan ko doon. Ayun, doon siya kumuha ng idea para gumawa ng kwento sa comment section ng RTIA. Na di umano, siya yung binabanggit ni Raffy Tulfo at siya ay ipapapatay. Okay, sige, kahit walang pangalang binanggit sa statement ni Raffy Tulfo, lagyan natin ng pangalan dahil he is saying siya yan, yung tinutukoy sa comment section. Ang tanong, may grave threat ba na sinabi si Raffy Tulfo? Kasi yun ang sinabi ni Sean Wayne sa live niya at kaya siya nakasuhan. Not because small vlogger siya. At ito, pakinggan ninyo. Yung taob na salita, mga kabatas natin, yun yung sinasabi sa mga movies. Kung meron silang gustong patahimikin at may mga hired gunman, sinasabi nila itaob mo yan. Diyan sa sinabi ni Libayan, ano ang gusto niyang ihatid sa mga listeners niya? Sa sinabi ni RT, death wish o death threat? At attorney ka, bakit mo ihahalin tulad sa movies ang sinabi ni RT? At may gunman ka pang binanggit. And the word you use, itaob mo yan. Ang tanong, may sinabi ba si Raffy Tulfo na ganon? O kwento mo lang din yan sa mga napapanood mo sa mga movies? At talagang ang saya mo na nakakita ka ng salitang taob sa movie. Anyway, kay itaob o itumba, wala sa statement yon ni Raffy Tulfo. Ang tanong, saan mo kinuha yan? Sa comment section? Abay, abogado ka, kukuha ka ng interpretasyon. Sa comment section? Abay, proud ka pa talaga na in-screenshot mo at sinave mo. At ngayon, kahanap mo ng lusot, napunta ka naman kay ChatGPT. Anyway, sa susunod na natin expound yung tungkol sa ChatGPT na content ni Atty. Libayan. Dito muna tayo sa comment na source of information ni Libayan. Yung comments, hindi na umangat ng 100 at nakakuha ako ng live kung saan 300 yung comments dyan. Diba isang attorney kumuha ng idea at nagbase sa comment section at sinabi ng commenter pero hindi inanalyze ang statement ni Raffy Tulfo. At iniba ang konteksto ng statement para lang siraan si Raffy Tulfo. But unfortunately, they failed. At ngayon, puro damage control ang ginagawa dahil nakasuhan sila. At ngayon, sinasabi niya is lawsuit. At pa iba-iba at mga kabatas natin, sinasanitize nila. Nag-panic mode sila. Sila nagbura ng comments sa channel nila at karapatan nila yon. At kahit burahin nila yon, ikaw bilang abogado dapat nag-isip ka na pagdating sa korte aalamin kung sino nga ba ang naglabas ng paninira, ikaw ba o si Raffy Tulfo. Ang problema nila mga kabatas natin, mali yung style nila ng pag-damage control. Sino kaya ang nagkamali ng style ng pag-damage control? Tandaan nyo, sila ang nauna na gumawa ng hakbang para siraan at ireklamo si Raffy Tulfo. Attorney Libayan, tinag ko na po ang Supreme Court, si Attorney Persida Acosta, DICT, DOJ, excuse me. Yan, tinag ko na rin si Senator Amy Marcos. Tinag ko na rin ng Senate. No, pinapa-evaluate ko, pinapa-review ko yung statement dito ni Idol Raffy. So let's see how they're going to act on this. At nagreklamo pa sa MTRCB. So sino ang unang gumawa ng damage at ngayon puro damage control ang ginagawa? Kaninong style ang nagkamali? Remember, MTRCB reviewed the video they sent. Pero ito ang sagot ng MTRCB. At pagkatapos ng lahat ng ito, nang marinig nila si Atty. Tikman at Atty. Villamor, puro palusot na ang ginagawa. Damage control style, kanino ang mali? Why? Tuturuan ko kayo, mga vloggers ni Tulfo. Lagi na lang ganyan ang sinasabi mo. Doon nga sa age of sexual consent, dinibang ka namin. Pero anong ginawa mo? Nilait-lait mo kami, katapusan, ikaw pala ang mali. Tapos, nag-decide na nga yung 3 judges, nagpalusot ka pa, championing the children kuno. Tapos gusto mo pa kaming turuan? Eh yung mga kabatas mo nga,
Ayan, unti-unti nang nakakasuhan. Tapos gagawa ka pa ng mantra na pinapatahimik kayong mga small vloggers? Alam ko na ang ginawa nyo ay gaslighting. Okay? Ito, may question si Kayo dun sa mga gustong sumagot na Tulfonatics. Saan nakuha ng idol nyo yung salitang tataubin na ang ibig sabihin ay papatayin gamit ang baril? Yang tanong ni Kayo, iyan ang tinatawag na damage control. Hanap ng old videos para i-connect dyan sa taob issue na yan. Para palusutan yung mga pinagagawa nila at pinagsasabi nila nung nakaraan. Okay? Alam ko naman na ang ginagamit nyo o ang ginagawa nyo ay gaslighting. Gaslighting? Sino ba ang nauna? Hindi ba ikaw ang unang nag-content at nagdrama ng todo dyan sa channel mo noong October 3? Tapos sinundan pa ni Sean Wayne the same date na nagsabing ang ginawa ni Raffy Tulfo ay grave threat. At sino ang unang nag-encourage na ipakalat ang video? At sino ang unang nagreklamo sa MTRCB? Tapos sasabihin mo ang ginagawa namin gaslighting? Ikaw ang unang gumawa niyan. Tapos tinatakot nyo ako sa kaso para hindi na ito pag-usapan. Tinatakot ka sa kaso, kinasuhan ka na, hindi ka tinatakot, kinasuhan ka na. At ang kinakailangan mo nang gawin ay patunayan na hindi ka nga nag-commit ng cyber libel. Kaya galingan mo ang depensa mo. Diba? Ano ang ibig sabihin ng gaslight? Ito, manipulate someone using psychological methods into questioning their own sanity or powers of reasoning. Nag-define ka pa talaga, ikaw ang unang gumawa niyan, pati ang kabatas mo. So ang dinalabas nyo ngayon, ang masama ako. Tandaan mo, Libayan, kayo ang unang nagreklamo. Ang masama, kaming mga small vloggers. Di ba? Yun ang ginagawa nyo. Ano yan, pa-victim na naman? Bakit kaya hindi mo tanungin si Sean Wayne bakit niya nasabing grave threat? At kaninong idea niya nakuha yan? At ang tanong ko sa iyo bilang isang abogado, pwede bang kasuhan si Sean Wayne sa pagsasabing grave threat ang ginawa ni Raffy Tulfo? Kaya anong ginawa nyo? Kayo yung nag-file ng kaso. O di ba kayo ang unang nagreklamo sa MTRCB at ang dami-dami nyo pangang tinag at balak nyo pangang magkaso? Kaya nga lang doon pa lang sa MTRCB you already failed. At nang binalikan kayo, ngayon iiyak-iyak kayo. Kasi wag kayo magsisindi ng apoy na kayo rin pala ang masusunog. Why? So you can show people na, oy, mali ang ginagawa nyo. O di ba't ganyan din naman ang ginawa mo? Ano ang gusto nyong mangyari? At ikaw at ang mga kabatas, ano ang gusto nyong mangyari? Di ba kayo ang unang gumawa ng hakbang? Kayo ang unang nagdrama, kayo ang unang nagreklamo, kayo ang unang nagtag kung kani-kaninong politicians, at binalak nyo ring magkaso. Mawala yung tingin ng mga tao kay Raffy Tulfo bilang isang tao nagwi-wish ng death sa akin. Yun yung gusto nyo mangyari, di ba? So ano ang linya nyo ngayon? Nag-file na ng kaso eh. Doon pa lang panalo na. Ah, hindi pa. Siyempre, marami pang proseso yung dadaanan. Talaga ba? Saan nyo nakuha yan? Ipakita nyo naman sa akin, kasama ng mga abogado nyo, yung punto kung saan kapag nag-file ka ng kaso, panalo ka na. Aba, sino ba naman nagsabi na nag-file lang ng kaso, panalo na agad? Sabi ni Kayo, na mawala yung death wish. Ang tanong, may death wish nga ba doon sa statement ni Raffy Tulfo? At divert the attention na ikaw pa ang mali. Tama. Save Libayan at all costs, Kayo. Diba? Ginagaslight ako. Ginagaslight ako, pa-victim ka na naman, Libayan. Ikaw ang unang gumawa niyan at ang mga kabatas mo. Pero, ano nangyari?
Una kayong nang gaslight. Remember si Sean Wayne, ang dami niyang minessage at nagreklamo pa kayo sa MTRCB. At ano ang nangyari? Nabigo lang kayo because they found no violation. Ito pa, bad joke. Ang dami nilang sinasabi na parang ito si Attorney Libayan, ganyan yung ginagawa niya. Ganyan bang mga pananalita ang inaantabayanan ninyo? Kaya kayo nagbabayad ng membership fee? Sinasabi mo kay Raffy Tulfo na meron siyang, ano pa yung nakalagay doon sa complaint, Meloyap? Sinasabi mo kay Raffy Tulfo na may kakayahan siyang magpapatay ng tao ng critic niya. O diba, iyan naman talaga ang sinabi mo. Pakinggan mo nga ito, galing mismo sa bibig mo. That's a death threat, death wish on me by a senator with 27 million subscribers. O diba malinaw, Libayan? Sinabi mo, that's a death threat, death wish on me by a senator with 27 million subscribers. Sino ba lang ang senador na may 27 million subscribers? So malinaw na sinabi mo na may death threat sa iyo si Raffy Tulfo. By a senator with 27 million subscribers. Nag-imbento na kayo't lahat-lahat. Anong nangyari? Imbento? Di ba't sa bibig mo yun nanggaling? At eto pa, pakinggan mo. Taob ang ginagamit na instructions sa mga gunman. Kung may gustong patahimikin ang isang tao, itaob nyo yan. Taob ang ginagamit na instruction sa mga gunman. So sino ang gagawa noon? At sino ang pinatutungkulan mo dyan? Hanggang ngayon, nagda-damage control pa rin kayo. Sino kaya yung nakarating na kay ChatGPT? Kahanap ng palusot. Ang problema, habang nagda-damage control kayo, lalong nagkakaroon ng damage. Sino ba ang panay palusot at panay content? At talagang naghanap kayo ng movie na may salitang taob? Ang nangyari, nagkaroon ng Streisand effect. Yan. Sabi niya. The Streisand effect is an unintended consequence of attempts to hide, remove, or censor information where the effort instead backfires by increasing awareness of that information. Yung comments ba sa comment section ng RTIA ang information na iniiyak-iyak mo dyan? Bakit masasabi mo bang yung comments na sinasabi mong binura at sinensored is a concrete evidence para masabi mong ang sinabi ni Raffy Tulfo is a death threat? Yun ba ang gagamitin mong evidence to interpret the statement of Raffy Tulfo during that time? Yun yung nangyari. Yan, Streisand effect. Igagaslight niyo ako. Parang, hindi masama yung ginawa ni Raffy Tulfo na pag-death wish kay Attorney Libayan. Si Attorney Libayan ang mali. Pero hindi naman kayo nakasuhan dahil sa death wish. Ba't niya inaako na sa kanya yon? Well, you cannot deny that anymore. Even your vloggers refer to me. And the comment section, hello! The live chat that you deleted. Noon yun. Akala nyo hindi ko naitago ko. Yari, na screenshot pala ni Attorney Libayan. So yung mga commenters na nagsabi ng death threat, baka madamay kayo. Kasi mukhang gagawing evidence ni Attorney Libayan. Akala nyo, nauuna kayo. Nauna na kami. Gotcha, Libayan. So inamin mo na rin na kayo ang nauna. So sino ngayon ang nang-gaslight? Sorry na lang. You think wala kami nun, meron kami nun. I-google nyo, nandiyan dyan sa mga videos ko.
Mas maraming content, mas maraming evidence. O ngayon, anong sinusubukan nilang gawin? Yung gusto nilang ipalabas na yung taob ay hindi pagpatay ng tao, si Raffy Tulfo mismo nag-define. Oh, mukhang ibinabalik mo na naman sa death threat. So sinasabi mo ba na iyon ang intensyon ni Raffy Tulfo? Death threat, death wish, now back to death threat, damage control pa more. Ngayon, sa sobrang pagpapalusot ng mga vloggers niya, lalo niyong sinisiraan si Raffy Tulfo. Again, tandaan mo, kayo ang unang nagreklamo, kayo ang unang nag-message kung kani-kanino, at ngayon sinasabi mo na si Raffy Tulfo ang nag-define ng taob na ang ibig sabihin ay pagpatay ng tao? So gusto mo talagang sabihin na gusto kang ipapatay ni Raffy Tulfo? Ganon. Alam mo Libayan, hindi ka nagiging consistent sa mga sinasabi mo. Anyway, galingan mo ang depensa mo. Dati, yung dumi sa mukha niya, konti lang. Hindi halata. Pero, ngayon, buong mukha na, madungis. Bakit ikaw? Ang mukha mo hindi ba madungis? Dati medyo okay pa yung batas natin channel, pero ngayon puro trash talk na lang. You barely discuss the law. At para saan pa yung membership fee mo? At tanggap ka pa talaga ng tanggap ng donasyon? Salamat sa inyo. That is the Streisand effect. Sana, inaral nyo ito. At sana, inaral mo muna ang statement ni Raffy Tulfo bago mo ibinuka ang bibig mo. At nang hindi na pick up ng mga vloggers mo ang maling idea. Ayan tuloy, pati sila nakasuhan. Diba? Mahilig tayo sa bait. Kasi ang bait-bait namin. We, sure ka ba dyan na mabait kayo? Salamat kay MY, naliwanagan ng lahat, titinggain, gripo, tataubin. "24 hours, pinagtrabaho ang mga tao nila, madelete lang lahat." Di ba? Imagine, kahit nung umaga tumingin ako, 30 comments. At in-screenshot mo pa. Bakit gagawin mo bang evidence yan? At sasabihin mo na sila ang nagsabi ng grave threat? Ito kasi, you know for a fact na meron kayong tinatagong hindi maganda. Itinatagong hindi maganda yung opinion ng mga commenters? Anong nangyayari pag tinatago mo yung baho mo? Lalong umaalingasaw. Ayun, kaya yung tinatago ng mga kabatas nagsisipaglabasan na ngayon. You cannot do anything about it. Ano sinasabi nila sa akin ngayon? Sa korte mo na ipaliwanag yan. Wala pa kami sa korte. Hayaan mo, darating din kayo dyan. Masaya naman yung paliwanagan natin dito. Bakit natin ititigil? O edi wag itigil. Diretso ang content para maraming kita, di ba, Libayan? Please explain to us more. Ito lang yung request ko, ha? Ito lang yung request ko. Pag kami ang magre-request at hihingi ng evidence, galit na galit ka. Tapos ngayon magre-request ka. Please explain to us more. No? Bakit hindi masama talaga yung tumaob? Yung balang isang araw, tumaob ka na lang. Bakit nawala yung salitang baka tumaob ka na lang? Why did you omit the word baka?
Dahil yung salita ni Raffy Tulfo, baka tumaob ka na lang. Hindi sinabing sana. Tas ay wag naman. Explain nyo yun. Baka ma-convince kami. Mag-file kayo ng sangkatutak na kaso sa mga small vloggers na yan para matakot sila. Turuan mo kaya sila na wag lumabag sa batas nang hindi sila makasuhan. Hindi kung ano-anong basura yung pinagsasasabi mo dyan. Pero sabi ni Jam Magno, it's a wonderful experience. Sa tingin mo yung sa iyo, masasabi mo bang wonderful experience? Tapos may nabenta pa. No court decision doon kay Boss Toyo. Hindi ko alam ang issue ni Boss Toyo kaya hindi ako makaka-comment dyan. Parang you are not winning. Parang you are not winning. Yeah, you can file cases because you are like that naman eh. We understand. Hindi ba ganyan ang ginagawa mo sa mga kritiko mo dati? Pinapadalahan mo ng sulat at aliw na aliw ka kapag tinatawagan ka ng mga kapatid o kamag-anak ng kritiko mo para magmakaawa na wag mo na silang kasuhan. We will defend ourselves. What can we do? Wala na talaga kayong magagawa kundi galingan ninyo ang depensa ninyo. Pero, ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Yung mundo natin. Yung ginagalawan nating mundo. Eto, nagsisimula na naman siyang magdrama. Pakinggan ninyo. Yung feeling na pagkalinis-linis at hindi gumagawa ng masama sa kapwa at hindi naninira. Kultong-kulto ang dating. Tapos, syempre, merong taong nakatingin sa atin lahat. Yes, agree ako dyan. Kaya nga, sinabi sa Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Kaya nga minsan iniisip ko, kung mali ako ng pag-expose sa iyo, sa Diyos na lang ako mananagot noon. At ang sinasabi ko dito sa channel na ito is only based on my opinion and based on facts. Alam nyo, even if you don't believe in God, you know very well that what you put out or what you give to the world, it comes back to you. Yes, 100%. Kaya nga nung nilait-lait mo kami sa age of sexual consent, hindi ba't bumalik lahat sa'yo yan? Pero hindi ka pa rin natuto. Ang yabang mo pa rin. Anyway, lahat naman tayo may karapatan na gawin kung anong gusto natin. Pero remember, we are free to choose our actions but we are not free to choose the consequences of those actions. And if it comes back to you, lahat ng pinaggagawa nyo, walang sisihan. Bakit parang hindi mo isinasama ang sarili mo? Pakinggan mong mabuti ang sinabi mo, Libayan. Dahil baka bumalik lahat sa iyo yan, kaya walang sisihan kung ano man ang mangyari. Dahil puro salita ka lang, kulang ka sa gawa. Ipapaalala ko uling muli sa iyo itong sinabi mo. Kapag kayo ay nag-spread ng hate, defamation, kahit comment lang yan, kahit hindi yan video, kahit hindi yan original post, pwede pa rin maging subject yan ng cyber libel. Alamin din natin minsan. Alam nyo kasi, yung mga tao minsan nakikita yung comments nyo, kahit ito ay below the belt na, ayaw lang nila kayong patulan kasi naaawa sila sa inyo. Pero, pag pinatulan kayo ng mga yan, yan, good luck na lang, himas rehas din. Diba? Ang sinasabi ko, don't push it. Huwag mong sagarin. Kung sinasagad mo yan, darating ang pagkakataon na may taong papatol sa'yo. Kasi iisipin niya, kapatol-patol ka. Sinabi mo ba yan para sa mga kritiko mo? Pero hindi mo naisip na balang araw, babalik lahat yung sinabi mo sa iyo. Yun lang. Okay? Yun lang. That's all. Yun lang, that's all. Maraming salamat mga kabatas natin.
At syempre, tulad na laging sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala. Maraming salamat mga kaampalaya. Tandaan, ang ampalaya man ay mapait, ngunit ito'y punong-puno ng sustansya. Until my next vlog, bye!